Nilunsad ang Department of Education ang search for the happiest Pinoy bilang bahagi ng kanilang Wear a Smile campaign. Pero para sa Alliance of Concerned Teachers, may ibang problema raw na mas dapat pagtuunan ang DepEd para matuwa ang mga guro. Saksi si Isay Reyes. Ang mga Pilipino likas na masayahin. Kahit nga sa gitna ng sakuna, nagagawa pa rin ng ilan sa atin ang tumawa. Pero sino kaya sa mga Pilipino ang pinakamasaya? Siya ngayon ang misyong mahanap ng Department of Education sa inilunsad nitong Search for the Happiest Pinoy. Bagamat bukas ang pakontes sa lahat ng Pilipino, sa 10 finalist ay tiyak na raw na may isang slot para sa isang estudyante at isa para sa isang guro. Kaugnay pa rin ito ng Wear a Smile campaign ng DepEd na magbabawal sa mga guro na sumimangot sa eskwela. Sabi natin, kailangan talaga lahat ng mga guro, hindi lang guro, miski kaming mga non-teaching staff, no? Kailangan na talaga tayo nakangiti. Di ba mas maganda pumasok ang mga bata doon sa isang environment na masaya? It's a policy. Nag-aalinlangan pa si Ma'am Tess kung pasok siya bilang happiest Pinoy, pero game daw siya sa Wear a Smile campaign. Pag nakikita nilang nakangiti yung teacher, syempre less yung fear nila. Tsaka kahit papaano mamomotivate silang mag-engage sa yung mag-participate sa klase. Pero para sa Alliance of Concerned Teachers, may ibang problema raw na mas dapat tugunan ng DepEd para totoong matuwa ang mga guro. Kabilang na raw dito ang mga suliranin umano sa basic education. Ako si Isay Reyes, ang inyong saksi. Napasaya naman ang mga tinaguriang Dr. Dog, ang ilang special children na kinakalinga sa Rodriguez, Rizal. At kahit medyo hirap kumilos, game pa rin nakipaglaro ang mga bata sa mga aso. Nagbabalik ang saksing si Isay Reyes. Imbis na mga batang takot kay Doc, mga may kapansanang excited sa kanilang therapy ang nakilala ko sa rehabilitation center na ito. Mga Dr. Dog kasi ang kanilang makakasalamuha ngayon. Kita mo pag pumasok yung mga aso sa room, wala na kaming ginagawang mga tao. Talagang puro mga aso na lang ang nagiging therapeutic doon sa mga bata. Kasi sila very open sila when it comes to dogs. And being open, magkakaroon ng emotional relief. Si Janjan na may autism, napasayaw pa sa tuwa habang nakikipaglaro sa mga aso. At ang iba pang bata, kahit na medyo hirap kumilos, game na nakikipaglaro sa kanilang mga bisita. Isa sa mga Dr. Dog ang wire-haired Visla na si Tatlo. Just look at him. Yeah. And I adopted him 4 years ago. And the first day I saw, it's very calm and very friendly dog and he likes children. What we just saw here today, it was really nice. So we're trying to join every event. Favorite din ng ilang bata ang cute toy poodle na si Carly. Muntik na akong maiyak actually kasi kapag nakita mo na hinawakan sila ng mga bata tapos halatang masaya sila, it's heartwarming. Sa tulong daw ng mga aso, mas nakakapagbukas ng loob ang mga bata dito sa Cotolengo, Filipino. Kitang-kita kasi ng mga social worker ang saya sa mga mukha ng mga ito tuwing nakikipag-interact sila sa mga aso. Ako si Isay Reyes, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan, Mami D, nakailang palit ng costume sa kanyang engranding birthday party. Ataw rin sa sayaw at todo birit pa. Balita ang hatid, nag-isang liga ng katotohanan. Sama-sama natin pagiging saksi. Ang programang ito ay